Si Torre po mga lodi, mukhang tatanggalin po o sisibakin yung mga tabatsoy daw po ng mga pulis. Wow, pabida na naman po ito si Torre. Subukan mo tumakbo ngayon. Oh. Mamaniho ako ha. Oo. At kinakasuhan nga kita, halika. Oh, anong ginawa? Halika, kinakasuhan kita. Oh, ano ngayon? Tama, minumura mo ako. Bagong si PNP natin. Tama ba ang ginawa nitong pulis na to? Mukhang ikaw yung pinagbabasihan nilang tama no? Kahit wala kasing warrant of arrest mga lodi, ayan, agad-agad pinusasan. Lalo ka makapahamak niyan. Nasira itong ano ko. Pumasok pa dun sa taxi. Kinuha po yung susi. Alam ba talaga ng pulis na ito ang kanyang mga ginagawa? Kung gusto nyo maging maayos ang ating bansa at maging safe ang feeling ng mga turista dito sa ating bansa, unahin nyo po munang idisiplina ang inyong mga kapulisan dahil sa nakikita po natin sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., nagiging abusado po uli ang ating mga kapulisan. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Alam niyo po ba na itong si John Vic Remulla ang maglalaglag dito po sa administrasyon ni PBBM? Ilang beses na po natin nahuli po sa bibig ang mga ginagawa nilang kapalpakan galing po dito kay John Vic Remulla. At ngayon naman po mga lodi, tila inamin ni John Vic Remulla na hindi nga po safe para po sa turista ang pumunta dito sa Pinas. Anak na tinapay naman, oo. At eto mga lodi ang sinabi niya, Remulla tourist feels afraid in the Philippines. At dito nga mga lodi, para ang dating bumabawi po ang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Dahil pati po sila ramdam nila na ganun nga po ang tingin ng mga turista dito sa ating bansa. Kaya nga po mga lodi, ang pangunahin pong ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. supilin po ang pinagmumulan kung bakit po hindi nagiging safe ang ating bansa. Gaya po nung ginawa po ni Tatay Duterte. Siyempre, puksain ang illegal na droga. Palakpakan natin si Bongbong Marcos Jr. dahil ibinida po niya ang pagsunog po ng mga illegal na droga na nadakip daw po nila sa kanyang pamamahala. Wow! Nakaka-proud naman lalo na po sa mga tansong talangka. O eto, pakinggan nyo mabuti ang sinabi po ni Bongbong Marcos Jr. Pumunta lang tayo rito upang makita, dahil nais kong makita kung ano ba talaga yung buong sistema mula sa pagkahuli ng mga droga, tapos sa pag-testing, tapos finally sa pag-destroy. Wow, grabe naman. Lahat po ng mga trabaho kanyang ginagawa. Nagiging doktor po siya bigla, nagiging electrical engineering. Oh, di ba? Sa mga nahuling drugs. Kaya dahil kailangan tiyakin natin na yung mga nahuhuling drugs ay talagang sinisira at wala nang pag-asa na bumalik pa. Wow, sayang yan, sayang. Na maibenta pa, na makuha, ibang i-report. Alam naman natin kung Alamano. yung ibang pangyayari na nakikita natin. Huwag tayo mag-alamano. Kaya that's why I'm here today, just to see how the system works. Para very, very solid yung system natin from the capture and of the illegal drugs all the way until the destruction. So, grabe naman yung sistema pala dyan, no? Kailangan suriin talaga ni PBBM kung tama po talaga ang nangyayaring proseso. Palakpakan po natin mga lodi. Proud na naman yung mga tanto dyan. So, eto pa mga lodi, no? Dahil nga po, kailangan po ng magandang security ang ating bansa. Eto nga po, ginawa po nila. Si Torre po mga lodi, mukhang tatanggalin po o sisibakin yung mga tabatsoy daw po ng mga pulis. Wow, pabida na naman po ito si Torre. Oh, plus points na naman to kay PBBM. Sabi po dito sa post ng Abante, Torre, tabatsoy na pulis, masisibak kung hindi magpapapayat. At eto nga mga lodi, with the help po ni Rendon Labador yan. Rendon is the PNP fitness coach, pero mukhang hindi po siya ang totoong hinire mga lodi, no? May nakita lang po tayo ibang post. At eto po ang aking nakita. Mukha po yata ni Diwata yung nandiyan po sa picture.
Akala ko nga mga Lodi, yung edited talaga na post ng Daily Tribune. Nung pinuntahan ko, totoo mga idol ito siya tingnan nyo, Daily Tribune. Meron po siyang 1.4 million followers. Akala ko po talaga, naku, yari talaga tong Daily Tribune. Mukha po talaga ni Diwata yan mga idol Tingnan nyo mabuti, di ba? Mukha po ni Diwata yung nandiyan si Torre. Comedy din Balik po tayo dito. So eto nga, nagpapabida po si Torre ngayon. Lahat daw po ng mga tabachoy o matatabang pulis mukhang madidismiss kung hindi po sila papayat mga idol o magpapapayat. Ang kaso lang dito mga Lodi, okay naman to. Pero yung pagmumukha mo sa taong bayan na ikaw talaga ang nakaisip niyan, mukhang sablay naman yun. Dahil alam naman natin mga Lodi, kahit hindi po natin ipagyabang, ginawa na rin po ito ng panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sitahin po yung mga matatabang pulis. At eto nga po mga Lodi, may nakita tayo mga gantong post nung panahon po yan na presidente pa si Tatay Duterte. 5 years ago, bawal ang matabang pulis. Tingnan nyo po sa YouTube mga Lodi, nandyan po yung picture na yan kung ano ginawa po ng isang opisyal sa mga matatabang pulis. Di ba nabalita pa nga po ito sa ABS-CBN na pinag-jogging, exercise, ang mga pulis natin, ang mga ganyan nga po, heavyweight. Mukha po kasing pinalalabas lang ni Torre na siya po talaga ang bida pagdating po sa mga gantong implementasyon. Pero totoo niyan mga Lodi, lahat yan parang nire-revise na lang ni Torre para magmukhang siya po talaga nakaisip. Eto pa ang isa mga Lodi Post po ito ni Kitty Duterte mga Lodi. Nanawagan daw po kasi si PNP Chief Torre. Nagpasaklolo po para ipaalam sa publiko na gumagana po ang 911. Ha? Bakit mo kailangan magpasaklolo? Alam na ng taong bayan yung 911 na yan. Alam na ng mga tao kung sino po talaga ang may panimula nung Central 911 na yan. Walang iba kundi si Tatay Duterte. Para sa iyong kaalaman, General Torre o Chief PNP Torre, ang Central 911, 22 years na po in service. Parang hindi ka naman dito pinanganak dyan, Torre. Parang wala ka talagang kaalam-alam nung panahon na nanunungkulan ka bilang pulis ng ating bansa. Ngayon magpapasaklolo ka sa mga tao. Ang unahin mo kasi Torre para maging effective tong 911. Siguraduhin mong safe ang mga tao, mga kababayan nating Pilipino na gumamit ng cellphone sa mga kalsada, liblib na lugar kahit anong oras para hindi sila matakot mag-dial ng 911. Inuuna mo pa muna yung tawagan yung 911. Pero paano ka tatawag ng 911 kung yung cellphone mo naman hindi safe sa daan? Tinapay naman, pabida masyado At alam nyo ba mga idol, napansin ko lang simula nung naupo ang bagong administrasyon at umupo po ang bagong Chief PNP, nagsibalikan po yung mga abusadong pulis. Eto din dapat ang unahin mo, Chief PNP General Torre yung ibalik mo sa dati ang prinsipyo ng ating mga kapulisan na hindi po sila lalabag sa kanilang tungkulin. Lalo na po itong nakita nating video at pinakita sa atin ng ating followers. Dito sa ipapakita kong video sa inyo mga Lodi, ganito po ang imahe ng ating mga kapulisan. Hindi ko naman po sa nila lahat. Pero marami po tayo nakikita mga video na panahon po ni Bongbong Marcos Jr. Ganito po kakikisig ang ating mga kapulisan. Panoorin yung mabuti mga idol kung paano po bumalik ang mga abusadong pulis dito po sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Ano pong ginawa nito sa isang taxi driver mga idol tingnan nyo po. Subukan mo tumakbo ngayon. Mamaniho ako At kinakasuhan na kita, halika. Anong ginawa? Halika, kinakasuhan kita. Ano ngayon? Minumura mo ako. Ang sabi po dito sa video mga Lodi magbabase na lang po tayo dito. Kasi klarong-klaro po na napakamali po ng ginawang hakbang ng pulis. Kakasuhan daw po niya itong taxi driver. Nakita naman po natin na parang may kaidara na po itong taxi driver na to. Pero ang ginawa niya mga idol, pinusasan niya. Bagong Chief PNP natin, tama ba ang ginawa nitong pulis na to? Mukhang ikaw yung pinagbabasihan nilang tama Kahit wala kasing warrant of arrest mga Lodi, ayan, agad-agad pinusasan. Wow, ito yung sinabi ni Torre. Na kahit walang warrant of arrest, okay lang yan. Sabihin mo lang na, asan yung warrant of arrest mo? Nandun sa opisina, samahan mo ko. Ganto po yung nangyayari. Kaya nga po nasasabi ko sa inyo, kung ano po yung leader mga Lodi, ganon din po ang ginagawa po ng kanyang mga nasasakupan. Hindi ko naman sa nila lahat pero karamihan po dito, yan po ang nakikita nating imahe ng ating kapulisan, malayong malayo po sa panahon po ng panunungkulan ni Tatay Duterte. Panoorin pa natin.
Minumura mo, oral declamation yan. Ano ngayon? Oral defamation. Pag nasira itong kamay ko. Ano ngayon? Paanong hindi ka mumurahin? Eh anong ginawa mo sa kanya? Pinusasan mo. Kinakasuhan kita. Ano ngayon? Oral declamation yan. Oh. Alam mo oral defamation? Wala akong ginagawa sa'yo, minura mo ako. Ayun, may video. Sir, Naka-uniforme ako. Sir, pasensya mo, sir. Hindi naman, sir. Minura ako eh. Wala akong ginagawa sa kanya, minura ko. Oo, wala daw ginagawa, minura. Pero pinusasan mo. Wala kang ginagawa pero pinusasan mo. Inaresto mo nang walang klarong dahilan. Buti na lang may nakapag-video. Kung wala nakapag-video, ano magiging katibayan ng driver ng taxi na to, mga idol? Magiging quit siya dito, mga lodi. Dahil nga po, illegal po ang paghuli nitong pulis dito po sa taxi driver. Minura mo ako, wala akong ginagawa sa'yo. Wala daw ginagawa, ha? Sige. Klarong-klaro sa video, ha? Ina, subukan mo. Lalo ka mapapahamak niyan, sabi ko sa'yo. Lalo ka makapahamak niyan. Nasira itong ano ko. Pumasok pa dun sa taxi. Kinuha po yung susi. Alam ba talaga ng pulis na ito ang kanyang mga ginagawa? Hindi pala to, mga idol. Ang pagkakaalam ko kasi, mga lodi, kung meron kayong i-apprehend o meron pong sala ang isang driver, bawal mo ngang ipasok yung kamay mo sa loob ng kanyang sasakyan. Anong ginawa, mga idol? Pumasok sa sasakyan at kinuha po ng sapilitan ang susi. Tama ba? Ay, mali ka naman dyan, Peps TV. Tama yung ginawa ng pulis. Talaga lang? Patunayan nyo kung tama ang ginawa ng pulis. Kakasuhan kita, mo. Oh, yung taxi driver, bawal magmura. Pero yung pulis, mga idol, okay lang na murahin yung taxi driver. Minura mo ako. Madidisgrasya tayo dito, sir. Tingnan mo ginagawa niya sa akin, no? Tingnan mo Diba? ginagawa niya sa akin. Di ba tayo madidisgrasya niyan? Paano hindi tatakbo yung taxi driver? Siya ba naman ay magulat sa ginawa mo sa kanya? Hinusasan mo ng walang klarong dahilan. Aarestuhin mo na walang klarong dahilan. Hindi ka ba matataranta niyan? Nag-training ba talaga to, mga lodi, kung paano umaresto ng isang sabihin na lang natin suspect? Di ba, mga idol? Maling-mali po ang ginawa ng iyong kapulisan, General Torre. Ito ang dapat inuuna mo. Yung mga gatong klaseng pulis, yung abusadong pulis, dapat yan po ang una nyong nilelekturan. Tingnan mo. Nakahalo ko sa kanya, diniretso niya. Kakasuhan ko yan. Oh. Sige, makukulong Siya pa ang magkakaso, Diretso ha? mo pa. Ayan na. Ayan na. Oh. Ayan na, oh. Sige. Grabe, kawawa yung matanda dito, mga idol. Sige, diretso pa rin. Hawak ko na. Kawawa. Pulis ako, pulis. Ano tabi natin to? Hindi. Oh. Pulis Sabi, ako. ay, tatabi Diniretso daw. pa rin. Hawak ko na. Oh, tingnan mo. Sige. Kawawa talaga to. Bahala ka. Tingnan natin. Kung talagang umuusad ang magandang proseso sa administrasyon na Oh, to, gilid mo. masisibak tong pulis na to sa tingin ko lang, mga Itabi idol. natin. Ba't di mo itabi? Ayan o. May kasunod dito eh. Oh, tabi mo. Ayan, ha? Tingnan nyo mabuti Ayan, ang may ginawa. video siya. Buti nag-video. Oh! Wala akong ginawa masama sa'yo. Wala daw siyang ginawang masama, mga lodi. Gusto ko siya ba ako? Maganda yan. Buti may video. Wow! Okay yan. Okay yan, ha? Buti may video. Proud ka pa na nabidyohan yung ginawa mo, police? Alam mo ba talaga ang ginagawa mo? Tingnan po natin ang mga susunod na kabanata dito po sa mga gantong klaseng abusadong pulis. Dahil kung sasabihin po niyang may ginawang masama itong taxi driver, never mong gagawin niya na pusasan siya na wala ka namang warrant of arrest. Kung sabihin mong resisting arrest, anong kaso? Minura ka, natural, mumurahin ka niyan, pinusasan mo ng walang dahilan. Tinakbuhan ka, natural, tatakbuhan ka niyan kasi kabado na yan sa kanyang buhay. On duty ka ba, sir? Pasensya na po, mga lodi, ha. Hindi po maalam sa mga gantong klaseng operasyon si Peps TV. Itanong na lang po natin kay General Torre. Ang nakakatakot lang dito, mga lodi, baka naman kasi back-upan niya pa itong pulis na to, gaya po nangyari doon po sa tinutukan ng baril ng kanyang kabarong pulis na siklista. Natatandaan niyo pa po yun, mga idol. Yan lang po, mga idol, ha. Kung gusto niyo maging maayos ang ating bansa at maging safe ang feeling ng mga turista dito sa ating bansa, unahin niyo po munang idisiplina ang inyong mga kapulisan. Dahil sa nakikita po natin sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., nagiging abusado po uli ang ating mga kapulisan. Hanggang dito lang po muna, mga idol. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin ang malakas.